Magandang umaga sa inyo mga anak apo na bagong nanonood o bagong nakikinig. Ngayon umaga, mag-update natin yung mga bagyo ngayon, kung ano na ang nangyayari. Mga anak apo, hinatak na naman siya ng habagat. So kung mahatak ito, malakas na naman ito na bagyo. Kaya yung imong habang na palabas, lalong lumalakas. Ayon sa Pag-asa, ito ay malakas. Kaya ito ay namataan na na manatili ang severe storm ng imong pa hanggang ngayon, na habang lumalakas siya, habang ito ay patungong southeastward. Ayon sa kanina ng alas 8 ng umaga, July 24. Kaya kailangan handa tayo mga anak apo, o anuman ang pagbabanta ng bagyong ito. Huwag tayo pabaya sa ating mga panalangin upang tayo ay habagan tayo ng Panginoon at magtitiwala sa Panginoon. Huwag tayo magtiwala sa ating mga sarili, kundi sa Panginoon lang ating pag-asa. Kaya sa naman, ang ayon sa Mindanao, maaliwalas sa kanila. So walang bagyo doon. So pinakita rin yung mga signal number 3. Iba't ibang lugar sa Luzon. Nakita natin yung mga Nueva Ecija, Pangasinan, at iba pang mga lugar, talagang signal number 3 na naman doon. At saka mayroon din 3 pang mga lugar, lalo na sa Bataan, na state of calamity na sila. Kaya makita natin dito na buong Luzon talaga apektado, kasama ang Metro Manila, kasama sa mga pagbabanta na ito. Kaya maingat lang tayo mga anak apo. Lahat ng mga kalamidad na ito ay dito tayo, huwag tayo mag-asa ng ating sarili, kundi sa Panginoon lang talaga. Kaya makita natin na bagyong ito ay nagbabanta rin doon sa Bicol, Catanduanes. Sabi nga na 2 kilometers yung takbo ng bagyong ito. Kaya kailangan tayo talaga magbantay sa mga kalamidad na ito. Huwag tayo pabaya. Kaya mayroon pang balita na sa lugar ng sa Nabutas, mayroong bata na babae na nalunod, natagpuan na. Kaya kawawa. Kailangan ng mga bata wag talaga paligo sa mga ilog or saan man dako ng mga lugar na may mga bagyo, dahil minsan biglang lalakas yung tubig, lalo na pag mapakawala na yung dam o masisira yung mga dam. Nako, ang lakas ng mga tubig na ito, nabubulosok ito sa kung saan banda na lugar. Kaya maingat talaga tayo mga anak apo. Kaya itong nagbabanta na naman, na hinahatak ito ng na bagyo. Ngayon, ito ay malakas din. Kaya kailangan talaga natin maghanda lagi. O anuman ang mangyari nito sa araw-araw natin na mga pamumuhay. Kaya kung makita natin yung mga sobra na 1 linggo ngayon, talagang walang tigil ang ulan. Malalim na ang mga tubig. May mga lugar na nakita ko doon na may mga malalim na lugar.
So yung mga tao doon wala nang sasakyan. Lalo na sa Bulacan. Nakita ko rin doon sa picture nila na talagang yung mga tao doon. May lugar, hindi naman lahat ng Bulacan. May part ng Bulacan na malalim na ang tubig. Siguro mababa yung lugar na yon. Kahit dito sa sa ibang natin mga kalapit na lugar dito sa Manila, mayroon din mga malalim, mayroon din hindi malalim, mga mababaw. Kasi depende sa mga lugar kung taas ba siya o mababa. Kaya mga anak apo, makita natin dito sa lugar namin, medyo may ulan naman pero wala namang malakas na hangin at saka walang baha. May part lang din ng Pasay na may malalim-lalim pero kaya pa naman madaanan ng mga sasakyan. Pero yun lang, ang lakas ng ulan, talagang maepektuhan ka. Kahit na masakay ka sa mga jeep, sasakyan mo, mababasa ka talaga. Kaya makita natin ang lugar talaga pag may mga bagyo. Kailangan kung pwede nga, wag na muna tayo lalabas. Kasi talagang mababasa tayo. Pero wala tayong magawa. Ganyan talaga yung mundo. Talagang may pagbabanta sa bawat panahon. Kaya ang ating lang kailangan mga anak apo o mga kapatid, mga kaibigan o mga nanonood ngayon, nakikinig, kailangan lang tayo mag-ingat. Ingat tayo at manalangin. Wala naman iba talaga ating lapitan kundi yung Panginoon lang. Kasi siya lang ang may awa at habag sa atin, na huwag lang tayong pabaya sa ating mga panalangin, na tayo ay ingatan din ng ating Panginoon. Kaya mga anak apo, shout out uli at manalangin tayo, bigay natin sa Panginoon kung ano man yung pagbabanta na ito. Bahala na yung Panginoon kung anong gagawin niya, ilihis ba niya o stop na. Wala tayong magawa kasi ito talaga yung panahon. Panahon talaga ang bagyo. Kung maalaala nga natin noon, narinig ko na sa ating bansa, bawat taon, sabi nga nila 21 kabagyo ang laging dumarating. Pero praise the Lord, hindi man naabot yung 21. At least mayroon nga 3-2 talagang na tayo. Talagang epektado na tayo sa mga ganyan. Yun pa kaya yung mga binanggit ng mga announcer na maabot ng 21, Lord Jesus. Lord, hindi na namin kaya yun. Kaya habagan mo kami at kaawaan sa aming mga kalagayan o mga sitwasyon. Ikaw lang ang aming pag-asa. Sa lahat ng mga bagay, anuman ang mangyari ng mundo, sa iyo pa rin kami lumalapit at ingatan mo pa rin kami. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, na ikaw ang soberanong Diyos at mahabaging Diyos na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.